Mukhang hindi matutuloy ang trade ni Lauri Markkanen sa Golden State dahil sa stand nila na ayaw isama sa package si Brandon Podziemski or kaya si Jonathan Kuminga. Ayaw manakawa ng dalawang player ang Golden State dahil ang negotiator sa Jazz si Danny Ainge pa rin. Wala kasing ibang teams ang willing magbigay sa Jazz ng young player kasama pa ang multiple first round pick kapalit ni Markkanen. Ang sinabi pa doon sa report, ayaw ni Mike Dunleavy na makipag-negotiate or makipag-deal kay Danny Ainge at dahil baka doon pa mawala yung trabaho niya sa Golden State. Hindi rin kasi niya mayutilize yung lineup kung pati si Kuminga ay bibitawan ng Warriors. Base din kay Mark Stein, nagpadala na rin ng coach ang Jazz sa Finland para makapag-workout agad si Markkanen kasama doon si Keyonte George. Isang araw na lang din pwede nang pumirma si Markkanen ng extension at off-limits na siya sa trade kapag nangyari yun. Mag-iintay na lang until next off-season. Nung makita ng iba mga teams na yung Jazz nagpadala ng coaching staff sa Finland ay doon nawalan na din ng interest para sa trade kay Markkanen. Para kasing ang sagwa namang iti-train or i-workout tapos iti-trade. Base naman sa The Athletics, ang iniisip pa rin kasi noon ni Danny Ainge makuha yung full potential na trade kay Markkanen or makakuha ng maraming package. Nag-iiba kasi yung value ng player bago umabot yung deadline dahil merong mga teams na naghahabol sa playoffs. Ang rumors naman na papalit na kukunin ng Warriors ay si Killian Tillie na hindi ko sure kung tama yung bigkas ko dito. Player siya dati ng France na naglaro sa Gonzaga, na dating katimit ni Hachimura, na dati ding naglaro sa Memphis noong 2022. Si Killian Tillie ay 6'9" power forward na 3-point shooter. Hindi lang sa Warriors ang may interest sa kanya kundi pati Philadelphia. Ang Golden State kasi kompleto na sa lineup. 15 players sa main roster, 3 two-way contract. Hindi na nila kailangan mag-sign, ang kailangan nilang gawin mag-trade. Nung lumabas ang report tungkol kay Markkanen na malabong ma-trade na sa Golden State, kinonek naman sa Warriors si Nikola Vucevic dahil gusto ring i-trade naman ng Bulls. Ang mga fans naman nagkaroon ng iba-ibang komento tungkol sa sinabi ni Stephen A. Smith na si Kawhi nag-iimbento ng injury para hindi makalaro. Dati naalala ko pang tinatawag nyo pang mas better kay LeBron kasi nga si Kawhi nadadala sa championship yung team niya. Siya pa ang may hawak ng balance ng NBA noon kung saan pupunta. Ito kasi yung pinagkukumparahan nila. Yung iba dito malamang magagalit dahil si Klay at si Kawhi sabay pumasok ng NBA noong 2011. Si Klay 2.5 season nawala dahil sa injury. Si Kawhi naman nawala ng 1 season dahil din sa injury. Nasa 793 games si Klay. Si Kawhi naman 696. Lamang pa na mahigit 1 season si Klay kumpara kay Kawhi, nasa 97 games. Since 2020 na si Kawhi ay lumipat nga ng Clippers, nakalaro siya ng 229 games after ng stint niya sa Raptors to. Si Klay Thompson naman after din ng kanyang injury, 178 games, lamang lang si Kawhi ng 51 games kay Klay Thompson. Isa pa rin sa best player si Kawhi sa NBA kapag healthy siya. Ito naman yung rason kung bakit tinitira ni Stephen A. Smith si Kawhi dahil trabaho niya yun. Dati ang tinitira ni Stephen A. Smith si Anthony Davis nung laging injured. Hindi na masyadong nai-injured ngayon kaya lipat naman kay Kawhi. Saka ikaw ba naman yung bayaran ng $12 million pataas kada taon na may total na 90 million sa loob ng 5 taon, talagang gagawa ka ng trabaho mo. Siya kasi yung kaya mag-take ng backlash ng mga fans kapag meron siyang sinabi. Yung kwento pa dati kung bakit tinanggal sa basketball team si Stephen A. Smith dahil mismong coach niya tinira niya sa dyaryo. Pero disrespectful na di umano yung sinabi niya tungkol kay Kawhi na nag-iimbento ng injury. Dahil mismo dati si Kawhi sinabi niyang hindi naman niya gustong ma-injured. Ang natitira na lang na star player ng Clippers si Kawhi at si Harden. Kapag si Kawhi nagkaroon ng injury, may iwan doon si James Harden para bumuhat. Wala na sa kanila si PG at si Westbrook. Si Harden last season nakalaro pa sa Clippers ng 72 games. Nasa 16 points, 5 rebounds at 8 assists. Tataas pa yung load ni James Harden next year dahil nga nawala si PG. Si Kawhi naman nakapaglaro ng 68 games. 44 and 24 record ang Clippers kapag naglalaro si Kawhi.